Okay, it's me again, guys, Sir Josh. Okay, so meron tayong student na kailangan ng ating tulong. Ito yung chat niya. Good morning, Sir Josh. Hingi lang po sana ako ng tulong sa inyo para maintindihan yung topic sa thermodynamics. Ito po yung problem, sana mapansin. Pahingi po ng address at contact number nyo. Salamat po. Salamat po. So, nag-iwan ako ng message sa inyo. Sana mapansin mo din. Okay, so solve na natin to. Ito yung problem niya, yan, which is napakaganda ng problem na to kasi makukuha mo yung basic principles ng thermodynamics, yung energy sa open system. Sana masundan to, masama yung closed system. Ngayon, dito, kapag nakuha mo tong problem na to, magiging madali na lang sa yung thermodynamics. Kasi ito yung mga foundational na topics eh. Okay, so, okay, basahin nyo lang yung problem. So kapag nagso-solve tayo, kailangan nilalagay natin yung given. Sinusunod natin yung proseso ng problem solving. Isulat ang given. Okay, then ano yung work? Yung hinahanap, which is yung work in watts. Okay, so ito, syempre, of course, kailangan natin i-illustrate. So para mas maintindihan, so kapag sinabing open steady flow, ibig sabihin nun ay open system. Kasi nagfo-flow yung energy labas-pasok sa system. Nagfo-flow ang mass and energy. So ang mass natin dito ay yung fluid. So sinasabi rito, pumasok daw yung fluid na merong ang kanyang flow rate ay 4.56 per minute. Ito yung mass flow rate niya. Pumasok. Kapag sinabing, at nakapag-generate daw ng work, no? Yan, determine the work in watts. So kailangan natin dito ng isang component kung saan susukat yung work, yung gumagalaw. Pwedeng propeller. So, kaya naglagay tayo ng propeller dyan. So, ngayon, pagpasok yan dyan ng fluid, dadampian niya ng fluid ito, yung propeller, then, ipupush ng fluid yung propeller para umikot. Kapag gumalaw ang propeller, ibig sabihin merong work. Kapag napaikot, nag-generate tayo ng work. Kaya palabas yan. Nagkaroon ng output. From the term output out, so energy out po yan. No? Work means mechanical energy. So ngayon, after paikutin yung impeller, lalabas to. Of course, i-exit yan. At mapapansin nyo, mababago na yung kanyang properties kasi nga, napa-under niya to eh. Ngayon, yung mga given, yung sinulutan natin dito, merong pressure 1 pagpasok, in kPa, then may pressure 2 paglabas. Pansin nyo, tumaas, no? So, pansinin nyo lang yan mamaya magagamit natin yan, no? Ma-analyze natin. Ang ating unang suspicion pa lang is mas lalong lumakas yung fluid paglabas. Tapos meron siyang itong V. I think this is specific volume. Volume siya kasi, volume pero specific kasi naka per kilogram siya. So, small letter V lang. Papansin nyo rin tumaas din, no? Possible lumakas pa yung fluid. Internal energy 1, pagpasok, paglabas, tumaas din, naging 52.8. Tapos yung kanyang velocity, bumilis siya, no? So yun yung ating unang suspicious dito, no? Suspicion. Ang fluid ay bumilis palalo. Or lumakas pa yung flow niya. Ang given is 4.56 kg per minute, yan yung mass flow rate. Then meron daw pumasok na 3,000 joules per second of heat during pagpasok ng pag-enter hanggang paglabas ng fluid, may pumasok pang heat. Probably baka may kargang init itong fluid na to. Okay, so determine the work na nangyari sa system. Okay, so kung papansin niyo din, meron tayong sa mga given, we have here pressure and volume, PV. So,
So pag sinabing PV, ano yan? Workflow, di ba? Work is equals to, marami equation ng work eh. Isa pang work is PV, pressure times volume. So papansinin din natin to. So kung mayroon tayong PV, mayroong energy flow yan, no? Or workflow. Ito yung energy nung pag-flow niya. Okay, next, we have internal energy. Naka-specific yan. So, kailangan maalis yung kilogram para maging internal energy. Ganun din yung ating, ano pa, kinetic energy din kasi meron tayong velocity. So, we have KE1 and KE2. Tapos may mass tayo, so merong kinetic energy. Wala namang potential energy, guys, kasi wala namang height na binigay eh. Wala, ilang mga binigay na energy dito sa problem. Okay? So, kung papansin ninyo, puro energy lang pinag-uusapan. So, mag-energy balance tayo. Okay, pansinin natin yung ating work, okay, na kailangan na hinahanap is kailangan daw naka-watts. Watts is joules per second, tama po ba? Work divided by time is power, that is watts. So, papansin niyo yung work kailangan joules per second, which is similar doon sa binigay na given ng heat, joules per second. Kaya maganda, ang gagawin natin, ipapares na lang natin yung makukuha nating energy. Gagawin natin joules per second lahat. Ito yon dahil pag nag-energy balance tayo, so lahat ng energy in equals to energy out. Di ba? Kailangan balance yan. So, yung mga pumasok na energy, titingnan mo lang yung arrowhead, kung anong direction. Lahat ng papasok sa system, yung arrowhead niya papasok sa system, ano-ano yung mga yon. So, we have here kinetic energy 1, internal energy 1, energy flow 1, tsaka heat. Meron pa ba? Mukhang wala na. Lahat naman ng energy out, okay, lahat ng palabas, so itong kinetic energy 2, internal energy 2, energy flow 2, meron pa ba? Tsaka work, output. Palabas siya, output, kaya nasa side siya ng out. Okay. So, ang gagawin natin nga, dahil ang meron tayong given na QA, so hanapin na natin itong kinetic energy 1, U, EF1, KE2, internal energy 2, tsaka energy flow 2 para mahanap yung work. So, kung papansinin mo, ang unit dapat is joules per second. Yan, para... So, lahat ng ito, gagawin natin joules per second para mapapadali na lang ang ating pagsosolve, no? Ng ating general equation. Okay, so isa-isahin natin to hanapin. So, ang unahin na muna natin ay kinetic energy. Pero bago ko solve yung kinetic energy, dahil naka per second tayo, itong kilogram per minute, gawin lang natin kilogram per second. So, ito yung kanyang conversion, yung nakakulay violet. Cancel out. Convert lang yung unit to second. That is 0.076 kilogram per second. So, now, hanapin na natin yung kinetic energy muna. Kaya, pag kinetic energy, napasok sa isip ko ay 1/2 mv squared. Ito yung kinetic energy ng fluid. 1/2 mv squared. So, lagay natin yung units. Pero papansinin mo yung unit, no? Kung hindi siya parang magulo yung unit, hindi makakancel out kasi may meters squared and second squared to. So, walang makakancel. Paano? Ang target kasi natin is joules per second. So, i-recall natin yung isang principle ng conversion. So, kung alalahanin mo, energy is force times distance. Di ba ang Newton is equivalent to mass times acceleration. Mass is kilogram, meter per second is acceleration. So, this is Newton, di ba? Mass MA is equals to force, that is equals to Newton. Kilogram times meter per second is equals to Newton. Tapos, pag minultiply mo to ng meters, magiging joules na yung ito. Newton divided times meters, that will become joules. So, balik tayo dun sa ating unit dito. So, compare natin yung unit, i-simplify natin, magiging ganyan siya. Tapos, mapapansinin mo, di ba, similar siya rito, no? Kilogram
times meter per second square, may matitirang meter dyan. Di ba? May matitirang meter. So, ito yon. Okay, simplifying, that is Newton, magiging ganyan siya. Nakuha ba? And Newton times meter, that will be equivalent to joules. Okay, joules to. Tapos simplifying, multiply natin to, that is 565.592 joules per second. Try it in your calculator para dapat sinusubukan nyo rin to. Or after ng video, try nyo isolve. Pag napalabas nyo, hindi ayos. I-solve nyo siya na hindi tumitingin dito sa video. Okay, I think nasa book din to eh. So ngayon yung kinetic energy to ulit. So gagamitin naman natin yung ganun pa rin yung mass. Constant naman yung mass flow rate to roll out the system. Yung velocity 2, yung outlet naman tayo, yung gagamitin natin. So substitute, ulitin lang natin itong process na to. Okay, para mapabilis itong video. So that will be 1,272.582 joules per second. Okay, next, meron na tayong K1, K2. Next, solve natin yung internal energy 1 and 2. Ayan. So, duman tayo sa internal energy 1. So, mapapansin niyo, kailangan ng internal energy, kilojoule per second. Kailangan, para magawa natin, itong target unit natin eh, joules per second eh. So, may per kilogram. So, kung papansin niyo, we will just multiply our mass para ma-cancel yung kilogram. At pag nawala na yung kilogram, magiging internal energy na talaga, hindi na specific yan. Okay, so kailangan natin joules per second. Joules di ba? Joules lang. So, convert natin joules to kilogram to joules. So, canceled out units. That will be 1,304.16 joules per second. Ganun din, same process sa YouTube. Gamitin lang natin internal energy 2. Ganun na ganun lang. We have here internal energy 2, 4,012.8 joules per second. Don't forget na i-try nyo sa calculators nyo. Okay, ang huli, okay, we have internal energy 1 and 2. Last na lang, energy flow 1 and 2. Pag energy flow o workflow, ito yung energy na kailangan para mag-flow ng tubig. PV, di ba? Meron tayong given na pressure and volume eh. Gamitin naman natin. So, energy flow, pressure times specific volume. Okay, papansin niyo, naka-kPa yan. So, yung PA, that is Newton per meter squared. Okay. Papansin niyo yung kalagahan ng units, no? Kailangan, ang goal natin is magpare-pareho ang units sa joules per second. So, substituting, yung given na 137.90 kPa, kPa, ibig sabihin yan ay Newton per meter squared. So, kPa siya, kaya naging kilonewton per meter squared siya. Times volume, specific volume. So, makikita nyo, magka-cancel out ang mga units. Okay, tapos lang alisin natin yung kilogram eh, no? Maiwan lang dapat si joules per second. So, by unit analysis, okay, ayan. So, double check yung mga units. Dapat mag-arrive sa ng Newton meter per second. Yan na matitira dyan. That is joules per second. Ayan, joules per second, 406.639 joules per second. So, same principle din. So, P2, B2. So, energy flow at exit point, substitute na lang ulit. Ayan. So, same units. Energy flow to 8,090.869 joules per second. So, nakompleto na natin. At pare-pares ang unit nila, joules per second. So, simplify na lang natin. So, kailangan i-isolate natin yung work. So, nilipat natin to sa kabilang side para maiwan lang yung work kasi yung hinahanap natin. So, magiging negative itong point 2 no, pag nilipat sa kabilang equation. So, substitute natin lahat ng nakuha natin. So, it will be equivalent to negative 8,111.86 joules per second. So, kung sa may kilojoule, negative 8.1 kilojoule per second. Or joules per second equivalent sa watts yan. Pero kung papansinin nyo guys, no, bakit negative yung nakuha? Baka mali yung
mali nakuha natin. So, dito natin i-analyze yung ating analysis. Dito natin i-recall yung analyzation natin sa mga given. Kung papansinin mo yung given, okay? So tumaas siya, no? Saka yung mga energy na nakuha natin, nagtaasan. So meaning, yung nangyayari, mas bumilis pa. Kasi kapag imbis na kaya siya nag-negative work, ibig sabihin, ayan, ito yung definition natin. Negative work equals is work is by the system. So ibig sabihin, the system is the source or driver of energy. So meaning, hindi pala yung fluid yung nagpaandar sa impeller, kundi yung impeller yung nagpagalaw dito sa fluid. So dahil sa energy na pinasok natin through impeller, mas bumilis pa yung fluid. So kung titingnan nyo, no? Kasi inassume natin na positive work output eh. Pero yung totoong nangyayari pala, kung inassume natin yung sa umpisa pa lang yung work ay input na, so nilagay natin dito sa input side, magpa-positive yan. Basta nasa input side siya. So ang sagot natin, negative 811.86 work in the output or work by the system. Ayan. Kung positive ang nakuha mo, dapat ilalagay mo from work is input to the system or work is by the system. Ayan. So nakuha ba? So yung fluid, yung yung impeller, yung energy ng impeller, naglagay tayo ng energy rito. So umikot yung impeller ngayon ang nagpabilis ng flow ng fluid. Okay? So baliktad, no? So kailangan yung final answer nyo naka-indicate na the work is by the system or the work has been input to the system. Okay. So ngayon, ito yung mga example niya para mas maintindihan natin. Ito yung mga negative work system or work by the system. Electric fans. Pinabibilis niya yung fluid, no? Naglalagay tayo ng work para mas bumilis yung flow ng fluid. Ng hangin, ng water, tulad ng water pump, air compressors. Ito naman yung mga positive work. Yung fluid yung nagpapaikot sa system. Katulad ng mga generators. Yan, yung mga windmills, turbines. So maraming salamat guys. Sana mapansin din nung nag-send na yung aking reply, no? Yung aking address. Saka maraming salamat. Marami akong nakaka-inspired gumawa ng mga video, no? Actually, marami na nagsisend sa akin. Pasensya na sa dami nyo nang papasolve. Hindi ko na may isa-isa. Okay? So, hanggang sa muli, sana masundan to yung close system.